Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong pinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, niluluwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, niluluwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin. Pinipintuho ka namin. Aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong pinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, niluluwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, niluluwalhati ka Awitin sa piging na handog niya sa atin. Ialay mga awitin sa piging na handog niya sa atin. Ng ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Jesus, ang pag-ibig ng Diyos Ama at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo naway sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Mga kapatid, mga kapanalig, sa simula ng ating banal na misa, ating aminin at pagsisihan ang mga kasalanan nating nagawa sa Diyos at sa kapwa. Inaamin ko sa makapangyarihan Diyos at sa inyo mga kapatid, na na lubha lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang.
Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Birhen Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako ay ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo na makapangyarihan Diyos. Patawarin ang ating mga kasalanan at patnubayan sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Amang makapangyarihan at maawain, itinalaga mo sa sambayan ng Kristiyano ng Roma ang pasimulang masagana sa dumanak na dugo ng mga martir. Pagkaloob mong kami patatagin sa magiting na katapangan, sa pakikipagtunggali sa mga pagsubok, at magalak kaming lagi sa maaasahang tagumpay. Inihiling namin ito sa pamagitan ni Jesus na aming Panginoon. Amen. Amen. Pakinggan ninyo, mga taga-Israel, itong sinabi ng Panginoon, pinatnubayan kong palabas sa Ehipto ang inyong lahi. Sa lahat ng bansa sa ibabaw ng lupa, kayo lamang ang aking itinangi at inalagaan. Kaya't parurusahan ko kayo dahil sa inyong mga kasalanan. Maaari bang magsama sa paglalakbay ang dalawang tao kung di muna sila magtipan? Uungal ba ang leon sa kagubatan malibang makatagpo siya ng biktima? Aatungal ba ang batang leon sa loob ng yungib kung wala siyang nahuling anuman? Mabibitag ba ang isang ibon kung walang pain? Iigkas ba ang bitag kung walang huli? Maari bang di sakmalin ng takot ang mga mamamayan kapag hinipan ng bantay lungsod ang trompeta? Mangyayari ba ang sa isang lungsod ang isang kahindik-hindik na bagay malibang ito'y itulot ng Panginoon? Tunay na ang Panginoon ay di gumagawa ng anumang bagay na di ipinababatid ang kanyang balak sa kanyang mga lingkod, ang mga propeta. Pag-ungal ng leon, maari bang hindi ka matakot? Kapag nagsalita ang Panginoon, mapipigilan mo bang ipahayag ang kanyang sinabi? Pinuksa ko ang ilan sa inyong lungsod tulad ng aking ginawa sa Sodoma at Gomora. Kayo'y parang nagdiringas na kahoy na inagaw sa apoy, ngunit ayaw pa rin kayong manumbalik sa akin. Sumbat pa ng Panginoon. Kaya, mga taga-Israel, humanda kayo sa di mapipigil na paghukom ng inyong Diyos. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Poon, ako'y pangunahan ng landas mo'y aking sundan. Poon, ako'y pangunahan ng landas mo'y aking sundan. Ang gawang masamay, di mo kalulugdan. Ang gawaing idway, di mo papayagan. Ang mga palalot masasamang asal, iyong itatakwil at kasusuklaman. Poon, ako'y pangunahan ng landas mo'y aking sundan. Parusahan mo yaong sinungaling, pati marahas at ang mga taksil. Poon, ako'y pangunahan ng landas mo'y aking sundan. Dahilan sa iyong tanging pagmamahal, ako ay dudulog sa iyong tahanan.
Sasambahin kita sa templo mong banal bilang isang tanda ng aking paggalang. Poon ako'y pangunahan, ng landas mo'y aking sundan. Poon, ikaw ang pag-asa, ang salita mo'y ligaya, pag-asa ko sa tuwina. Aleluya, aleluya. Sumainyo ang Panginoon, At sumayin ang mabuting balita ng Panginoong Jesus at kay San Mateo. papuri sa iyo, Panginoon. Nung panahon iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, mag-ingat kayo na huwag kayong mailigaw ni numan. Pagkat maraming paririto sa aking pangalan at magsasabi, ako ang Mesiyas, at marami silang maililigaw. Makaririnig kayo ng mga alingaw-ngaw ng labanan at ng mga balita tungkol sa digmaan. Huwag kayong mabagabag. Dapat mangyari ang mga ito, ngunit hindi pa ito ang wakas. Sapagkat makikibaka ang bansa laban sa kapwa bansa at ang kaharian sa kapwa kaharian. Magkakagutom at lilindol sa iba't ibang dako. Ang lahat ng ito'y pasimula pa lamang ng mga paghihirap. Sa mga panahong iyon, kapupuotan kayo ng lahat dahil sa akin at ipagsasakdal upang pahirapan at patayin. Maraming tatalikod sa kanilang pananampalataya at mapupuot sa isa't isa. Ipagkakanulo ng isa't isa ang kanyang kapwa. Marami ang magpapanggap na propeta at ililigaw nila ang marami. Ang kasama ay lalaganap, ano pat manlalamig ang pag-ibig ng marami. Ngunit ang mananatiling tapat hanggang wakas ay siyang maliligtas. Ang mabuting balita ng ating Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesu Kristo. Mga kapatid, mga kapanalig, ngayon ay ang huling araw ng Hunyo. At tapos na po ang 6 na buwan ng taong ito. Kaya sa misang ito, tayo po ay magpasalamat sa Panginoong Diyos pagkat tayo po ay Kanyang inalalayan at inalagaan sa nakalipas na 6 na buwan. At tayo po ngayon ay naharap sa mga kalamidad. Tayo po ay naharap sa mga buwan ng bagyo at sunod-sunod ang nagaganap na mga lindol sa iba't ibang panig ng mundo. Kaya sa misang ito, mga kapatid, mga kapanalig, hingin natin ang patnubay ng poong may kapal. Iligtas tayo sa lahat ng sakuna at kapahamakan at tayo'y umasa na tayo'y tutulungan ng poong may kapal. At sa araw ding ito, mga kapatid at kapanalig, ay ginugunita namin ang mga unang martir ng Roma, ang mga unang alagad ng ating Panginoon na nag-alay ng kanilang sariling buhay para sa ebanghelyo ng ating mahal na Panginoon. Ginugunita natin sa araw na ito mismo ang paghihirap,
ang pagpapakasakit at pagkamatay ng mga unang martir sa Roma sa ilalim ng Imperyo Romano sa pamumuno ni Nero. Siya ang nagsimula ng matinding pag-uusig at pagpapatay sa mga unang Kristiyano. At kasama po diyan sa mga nagpakasakit at nag-alay ng buhay bilang martir ay si San Pablo Apostol. Alam po natin ang kwento ng kanyang buhay. Siya ay napugutan ng ulo. At iyan ang huling akto ng kanyang pag-aalay ng kanyang buhay para sa Panginoon at para sa Ebanghelyo ng kaligtasan. Ang mahalagang mensahe po para sa ating lahat, mga kapanalig at mga kapatid, ay tungkol sa ating pagiging matibay, matatag, sa pananampalataya natin sa ating mahal na Panginoon. Tulad ng mga unang alagad at mga disipulo ng ating Panginoon, itinalaga nila ang kanilang buhay. Inialay ang kanilang buhay para sa Panginoon at para sa Ebanghelyo ng kaligtasan. Niyakap nila ang buhay sa ilalim ng pamumuno ng ating mahal na Panginoon. At katulad ng ipinahayag ng ating mahal na Panginoon, ang pinagdaanan ng Panginoong Hesus, ang kanyang pagpapakasakit, ang kanyang paghihirap, ang kanyang pagkapako at pagkamatay sa krus, ang naging karanasan ng ating Panginoon ay magiging karanasan din ng kanyang mga alagad at ang mga taong nangakong susunod sa Kanya. Kaya una, ang ating Panginoon na nag-alay at nagpakasakit ng kanyang sariling buhay. Siya ang kauna-unahang martir na naitala sa kasaysayan ng daigdig. Ang nag-alay ng sariling buhay upang matupad ang pagliligtas ng Diyos Ama sa kalangitan. Kaya naman ang mga sumunod na mga alagad, ang mga taong sumunod kay Kristo, karamihan sa kanila ay dumaan sa matitinding pagsubok ng buhay. Mga kahirapan, pag-uusig, pagpapahirap ng kaluluwa at katawan at kamatayan. Kaya ngayon ay tinatawag natin silang mga martir, mga banal sa kalangitan, at sila ay nag-iiwan sa atin ng napakagandang halimbawa. At ito po ang mensahe sa atin ng pagdiriwang ng mga unang martir sa araw na ito. Mga minamahal, mga kapanalig, ang buhay natin bilang mga mananampalataya at ang buhay natin bilang mga tagasunod ni Kristo ay hindi magiging madali kahit kailan. Sabagay, wala namang sinabi sa atin ang ating mahal na Panginoon na kung ialay natin ang ating buhay sa Kanya, maging tapat sa Kanya at maglingkod sa Kanya, ang buhay natin ay magiging madali, walang problema, walang intindihin, walang konsumisyon, walang paghihirap, walang pagkapakasakit. Walang ganon. Sana po ito ay maging unang paalala sa ating lahat. Kasi naman, mga kapanalig, tayong mga sumasampalataya kay Kristo, akala natin pag tayo ay sumusunod sa Panginoon, sinisikap nating maging mabuting tao, sinisikap nating mabuhay ng mabait, tumulong sa kapwa, akala natin wala tayong pagdadaanan.
Akala natin exempted tayo sa mga problema, pagsubok at kahirapan sa buhay. Yan ang mali natin, mga minamahal kong mga kapatid. Akala natin, kapag tayo naglilingkod sa Panginoon at nabubuhay tayong matuwid, ay wala na tayong pagdadaanan. Yan ang nangyayari sa atin. Kaya kung dumating ang problema, ang pagsubok, ang mabigat na dalahin at pagdadaanan, nagrereklamo sa Panginoong Diyos. Yan ang naririnig ng Diyos ngayon sa maraming tao, na kapag mabigat na ang kalagayan, may mabigat na pinagdadaanan, mahirap ang buhay, may sakit, may karamdaman, nagrereklamo na sa Panginoong Diyos. Bakit ako? Bakit ako ang naghihirap? Bakit ang dami kong problema? Bakit napakabigat ang aking kalagayan? Dapat, Panginoon, mabait ka sa akin. Dapat wala akong mga bagay na dinadalang tulad nito. Dapat hindi ako umiiyak. Dapat hindi ako nasasaktan. Dapat mabait ka sa akin, Panginoon, sapagkat ako'y nagsisikap na maging mabait na tao. Yan ang drama natin, mga kapanalig, sa ating panahon. Ayaw na ayaw nating mahihirapan, ayaw na ayaw nating mabibigatan, ayaw na ayaw nating masasaktan, lumuluha. Hindi po ba, mga kapanalig, pag birthday natin, ano ang wish natin? Long life, Lord. Long life, more blessing. Long life, more blessings. Pero pag mahirap na ang buhay, pag matindi ang pinagdadaanan, mabigat na problema at matitinding pagsubok, Lord, ayoko nang mabuhay. At kung ganito din lang naman ang buhay ko, kunin mo na ako, Lord. At kung may sakit at may karamdaman, pagalingin mo ako, Lord. At kung hindi ako gagaling, kunin mo na ako. Mga kapatid, marunong pa tayo sa Diyos. Gusto natin ang Diyos ang susunod sa atin. Kaya itong araw na ito yung nagpapaalala sa atin, huwag na tayong bago ng bago. Hindi nangako ang Panginoon, wala tayong dadalhin, walang problema, walang pagsubok, walang konsumisyon, walang tinitiis, walang ganon, mga kapanalig. Subalit, tandaan natin, ilagay natin sa ating mga kukote ang isang mahalagang bagay, ang pangako ng ating mahal na Panginoon. Ako'y kasama ninyo, katuwang niyo ako hanggang sa huling sandali ng inyong buhay. Ito lamang ang pangako sa atin ng ating mahal na Panginoon. Ang katiyakan na tayo'y hindi mag-iisa kahit kailan at tayo'y kanyang sasamahan, sasabayan at tutuwangan kung dumating ang mga panahong napakabigat ng ating pinagdadaanan at dinadala sa buhay. Kaya mga minamahal, sa halip na puro reklamo at puro reklamo ang naririnig ng Panginoon, baguhin natin ang ating mga sistema. Baguhin natin ang ating mga karaingan at dasal. At ito ngayon ang ating sasabihin. Panginoon, alam mong napakabigat ng aking pinagdadaanan. Ang tindi ng aking pinagdadaanan. Ang mabigat kong karamdamang aking dinadala. Kung minsan ay parang hindi ko na kaya, Lord, at idugtong mo ito, samahan mo ako, mahal kong Panginoon. Tulungan mo ako at tuwangan sa pagdadala ng mabigat na kalagayan sa aking buhay. Ito, mga kapatid, ang magandang panalangin. Ang pag-aapila sa Panginoon, maramdaman natin siya. Maramdaman ang Panginoon sa ating buhay. At kapag ganito ang ating attitude at pananaw, kapag ganito ang sinasabi natin sa Panginoon, gagaan ang ating kalagayan. Minsan, mga minamahal, mga kapanalig, sa bigat na pinagdadaanan ni San Pablo, bago siya malagutan ng hininga, naidaing niya sa Panginoon ang kanyang mabigat na pinagdadaanan. At siya nagpahimakas, nagsabi siya sa Panginoon ng kanyang matinding damdamin. Dahil na rin sa mahirap at matinding kalagayan. Alam niyo ba, mga kapanalig,
ang ibinulong sa kanya ng Panginoong Hesus, Pablo, ang aking biyaya ay sapat na sapat para sa iyo. Kaya mga minamahal, paalala, baka ngayon, bukas makalawa, sa darating na panahon, matagpuan natin ang ating sarili na nasa mabigat na sitwasyon at kalagayan. Huwag lang nating kalilimutan ang dakilang pangako ng ating Panginoon. Ang kanyang biyaya, ang kanyang grasya ay sapat para sa atin upang tayo ay tulungan. At sa makatwid, walang bagay, walang mahirap, walang mabigat na hindi natin madadala pagkat ang Panginoong Hesus ang ating kasama. Pagpalain tayo ng poong may kapal. Amen. Tumayo po tayo at manalangin. Dalhin natin sa Panginoon ang ating mga panalangin, kahilingan, at ating pong isasagot sa ating mga panalangin. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang simbahan sa pamamagitan ng kanyang mga miyembro naway maging malakas sa pananampalataya, higit sa lahat sa kanilang pagharap sa mga paghihirap at pagsubok sa ating panahon. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga naglalakbay sa karagatan, ang mga mandaragat, mga mangingisda, at yaong mga taong sa dagat nagmumula ang ikinabubuhay, naway makadama ng kasiguruhan at kaligtasan. Manalangin tayo sa Panginoon. Dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga nanghihina sa kanilang pananampalataya, naway mapatatag sa pamamagitan ng tulong at suporta ng kanilang mga kaibigan. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga may kapansanan at mga nagdurusa sa matagal na karamdaman, naway makatagpo ng kapayapaan kay Kristong may kapangyarihang magpagaling. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga yumao, naway makadama ng walang hanggang kapayapaan kay Kristo. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Sa ilang sandali ng katahimikan, panalangin natin ang kagalingan at natatanging kahilingan ng ating mga Eucharistic advocates. Manalangin tayo sa Panginoon. Ama, dinggin mo. Dinggin mo. Manalangin tayo sa Panginoon. Ama, dinggin mo. At nawa ito ng kapayapaan sa aming puso at kaluluwa. Iniling namin sa pamagitan ni Jesus na aming Panginoon. Amen. Aming hatid, alay na ito, ang tinapay na nagmula
pagpapala na aming Manalangin tayo mga kapatid at kapanalig upang ang ating pag-aalay ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Amang lumikha, ngayong ang mga martir ay ginugunita. Ang aming paghahain ay maging kasiyasiya sa ikapagpapatawad ng aming mga kasalanan at sa ikapagiging dapat ng aming mga dalangin iniaalay sa pamagitan ni Jesus kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso't diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ng Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ang mga makapangyarihan at maawain, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Ngayong aming ikinagagalak ang mga unang martir. Sila'y kapanalig naming may paninindigan na ikaw ay ipahayag kahit sila ay mamatay, pagkat minarapat mong kanilang matularan ang iyong anak na si Jesus na naghain ng sariling buhay. Tulad ng naganap sa iyong anak na si Jesus, ang dugo ng mga martir ay dumanak, hindi dahil sa katatagang likas, kundi dahil sa iyong bigay na lakas. Kaya kaysa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami ay nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Diyos na makabang. Walang naparirito sa ngalan ng Panginoon. Hosana, Hosana, sa kaitaasan, sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukanan ng kabanalan, kahit sa pamagitan ng iyong banal na Espiritu. Gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin ay maging katawan at dugo ni Kristo na aming Panginoon. Bago niya, pinagtiisang kusang loob na maging handog. Hinawakan ni Jesus ang tinapay, pinasalamatan kaniya at pinaghati-hati iyon. Iniabot sa kanyang mga alagad at kanyang sinabi, tanggapin niyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman, nung matapos ang hapunan, hinawakan ni Jesus ang kalis, muli kanyang pinasalamatan, at iniabot ang kalis sa kanyang mga alagad at kanyang sinabi, tanggapin niyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito sa pag-alala sa akin. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Sa krus mo't pagkabuhay, kami natubos mong tunay. Ang Jesus naming mahal, iligtas mo kaming tanan, ngayon at magpakailanman. Ama, ginagawa namin ngayon ng pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay
at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami ay nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo upang maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Jesus ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamagitan ng Espiritu Santo. Maawaing Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin kami sa pag-ibig kaisa ni Leon, ang aming Santo Papa, si Elias, ang aming obispo at ang tanang kaparian. Alalahanin mo, Panginoon, ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang muling mabubuhay, ganon din ang lahat ng mga pumanaw. Kawan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawan mo at pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Biring Maria, Ina ng Diyos, kaisa ng mga apostol, lahat ng mga martir at banal sa kalangitan na nabuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. Maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa kararangal mo sa pamagitan ng iyong anak at aming Panginoong Hesukristo. Sa pamagitan ni Jesus, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Sama-sama tayong manalangin, humingi ng awa at pagpapala sa poong may kapal. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para lang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw. At patawarin mo kami sa aming mga kasala, para lang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At wag mo kami ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hiniling namin, Panginoon, kami po yadya sa lahat ng masama. Pagkalooban kami ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa tukso at kasalanan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesukristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan, magpakailanman. Amen. Panginoong Jesus, sinabi mo sa iyong mga apostol, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo, Panginoon, ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkukulang at pagkakasala. Pagkalooban kami ng kapayapaan, pagkakaisa at pagtutulungan ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan tayo ng kapayapaan ni Jesus sa isa't isa. Kapayapaan po para sa lahat. Peace be to you. Cordero ng Diyos, na nag-alis ng mga
kasalanan ng sanlibutan. Maawa ka sa amin, Kordero ng Diyos, na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Maawa ka sa amin, Kordero ng Diyos, na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Narito si Kristo, mga kapatid, ang ating Panginoon, ang ating tagapagligtas, ang kordero na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad tayong lahat na tinawag upang tanggapin siya sa banal na piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Mga kapanalig, ating dasalin ang komunyong espiritual. O Jesus, nananalig ako sa pananahan mo sa kabanal-banalang sakramento. Minamahal kita higit sa lahat at hangad ka ng aking kaluluwa. Hindi ko man matatanggap ngayon ang iyong katawan at dugo, inaasahan ko na patuloy kang mamumuhay sa aking puso. Naniniwala ako na narito ka at kaisa ka ng aking buong pagkatao. Huwag mong ipahintulot na mawalay ako sa iyo. Amen. Panalangin sa mahal na Birhen. Panalangin sa karangalan ng Nuestro Padre Jesus Nazareno. O Jesus Nazareno, katamis-tamisan naming manunubos, sa harap mo ngayon naririto kami't nangangayupapa at nagsisisi ng taos-puso sa aming pagiging walang turing sa iyo at paglimot sa di mabilang na mga biyaya mo, lalong-lalo na yaong mahalagang biyaya ng pagtutubos. Dinaramdam namin at pinagsisisihang labis, Panginoon ko, ang pagkakasala namin sa iyo. Ikinalulungkot namin ang pagiging dahilan ng pagpapasan mo ng krus na iyan sa gitna ng mga hirap at kapaitan, hanggang sa inihandog mo ang iyong buhay sa bundok ng Kalbaryo, sa pagkaibig mo lamang na matubos kami at ang sangkatauhan mula sa sala. Pakabanalin mo, O Panginoon, ang aming pagnanais at ipagtanggap mo sa amin ang iyong biyaya. Maging tagapamagitan nawa ang iyong ina, ang kalinis-linisang Birheng Maria. Ama naming makapangyarihan, niloob mong akuin ang iyong anak, ang krus at kamatayan, upang ang sangkatauhan ay matubos at mabuhay. Ang pag-ako namin sa krus at kamatayan dito sa lupa, ayon sa diwa ng pagsunod sa iyong loob, na ginanap ng iyong anak, ay magpagindapat nawa naming kamtin ang lubos na katubusan at pagkabuhay sa iyong piling, sa pamamagitan ni Hesukristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Nuestro Padre Jesus Nazareno, Panginoon namin at Diyos, kaawaan mo kami. Manalangin tayo.
Amang mapagmahal, kaming nakinabang sa banal na katawan ni Jesus ay iyong pagbigyan sa pag-ibig niya ay huwag mapawalay kailanman. At ayon sa halimbawa ng mga unang martir, kami nawa ay magtagumpay alang-alang sa kanyang sa amin ay nagmahal sa pamagitan niya kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Mga kapatid, mga kapanalig, tayo po ngayon ay mag-aalay ng taimtim na panalangin para sa ating mga kapatid na may sakit at mabigat na karamdaman. Tayo po ay umapila sa malaking awa at pag-ibig ng ating Panginoong Diyos. Manalangin tayo. Panginoong Jesus, pinasan mo ang aming mga tiisin at dinala mo ang aming mga dalamhati upang iyong ipakilala ang halaga ng pagtitiis at ng pangangailangan ng tao ng kanyang tulong. Magili mong dinggin ang aming mga panalangin para sa mga minamahal namin at para sa ibang may mabigat na karamdaman. Loobin mo nawang maunawaan ng mga taong labis na nahihirapan dahil sa dinaranas nilang mga sakit at karamdaman na sila'y kabilang sa iyong mga hinirang. Tulungan mong maunawaan nila na sila ay kaisa sa iyong mga pagtitiis para sa ikaliligtas ng sangkatauhan. Bigyan mo po sila ng lakas ng kaluluwa at katawan at aming itong hinihiling sa ngalan ni Jesus na aming Panginoon. Amen. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Iyuko natin ang ating mga ulo at hingin ang pagbabasbas, ang pangangalaga at kagalingan. Magot tayo ng amen sa bawat panalangin. Naway basbasan kayo ng Diyos sa bawat araw ng inyong buhay. Amen. Naway pangalagaan at iligtas kayo, sampo ng inyong pamilya, sa lahat ng sakuna at kapahamakan. Amen. Bigyan nawa kayo ng Diyos ng lakas ng kaluluwa at katawan, panatiling malusog ang pangatawan at pagalingin ang anumang mabigat na karamdaman. Amen. At kayong lahat, mga kapanalig, ay pagpalaing masagana ng ating mapagmahal na Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Tapos na mga kapanalig, mga kapatid, ang ating banal na misa, tandaan at huwag nating kalilimutan, kasama natin ang Diyos sa ating buhay at karanasan. Salamat sa Diyos. Nuestro Padre Jesús Nazareno, sinasamba